nagdaang period. When we say period, mga nagdaang panahon. No? Balikan natin, mas nakakaalam ho niya ng Volunteers Against Crime and Corruption. May mga datas ho yan. Kasama natin si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir, si Radyoman Lourdes, good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Lourdes. Greetings of peace, justice, and truth sa lahat ng nakikinig, followers ng DCXN. Salamat, sir. Sir, sa inyong opinion or sa data na hawak po ninyo, talaga ho bang sang-ayon kayo na mas tahimik ngayon kumpara ng mga nagdaang panahon? Ang aming grupo, nag-usap-usap, inassess po namin noong mga nakarang araw, at we fully support yung ng PNP na based sa datos talaga, especially sa index crime, focus crime, bumababa, no? Based do sa DIBM, isang ahensya sa PNP to na nagtatala lahat ng krimen, from focus crime, index crime, major serious crime, talagang bumababa, napansin namin, as compared do sa mga nakaraang panahon, At kaya lang ang point lang namin, meron kasing mga insidente katulad ng riding In tandem. riding Riders. taxi, Oo. delivery taxi na kung saan napaka-brutal because of the advent ng artificial intelligence, mga ibang platforms, talagang ma-highlight ito, no? So, kaya ito nga malaking challenge sa kanila, yung nangyari sa Cavite, yung dito sa Caloocan, especially years back, yung mga rentangay, similar cases, pinapatay din nila yung mga biktima nila, mga carnapping, carjacking. So, yung data, yung numbers nila, we support that, no? Believable. But ang problema nga lang, yung public opinion, public perception, dahil nga na-hype itong mga recent, yung pagpatay sa isang environmentalist na foreigner, yung mga na-hype sa media, at kaya nga ang hinihiling po ang DACC po, we are demanding na i-reboot nila o i-refresh nila yung mga anti-criminality approach po nila, no? Pero nung tinitingnan namin yung police operational procedures, tama naman po, alam nila, tama-tama yung na doon sa booklet nila. But then siguro kailangan lang yung tamang implementation. Baka na out of focus yung iba, no? Then we go back to sa command responsibility doon sa mga station, district. Dapat ma-refresh po sila. Opo, oo. Kasi yung police operational procedure, for the longest time, tama eh. Wala naman kaming nakikitang mali. Ang medyo napapansin lang namin, yung implementation, lalo na after the fact. In fairness, ang taas ng crime solution ng PNP po ngayon, lahat halos ng kaso na nasusolve nila, backtracking at CCTV, based sa command center nila. Pero ang gusto po natin, para hindi tayo masyadong mabahala at maalarma, yung prevention, hindi yung after the fact na para yun ang ina-expect po namin, Ma'am. At Sir Boy, okay. Lourdes. So sa inyo po, sinasang-ayunan nyo na talagang bumaba ang krimen ngayon at yung crime solution mataas din, ibig sabihin agad na nare-resolba. Pwede ho bang sabihin din ng ating mga kababayan na, oo, sabihin natin Lourdes, Sir Boy, mababa ang krimen ngayon pero para mas grabe, mas brutal ang krimen ngayon? Alam po nyo, totoo po yun. It is related dun sa what happened recently, yung nung inatake ang kabatambayan natin, yung National Treasury, because of the trillions of na ninakaw, no? Nawala. Walang accountability sa karamihan. So, it is a direct attack on our economy. Pagbagsak ang economy, all levels, the poor of the poorest, ang tinatamaan dyan. At again, yung peace and order, yung crime against property, kaya lang nagli-lead sa crime against person kasi napapatay po nila. Correlated po yan. Kaya makita natin, ngayon, magkano lang ba ang nakuha niya doon? 2,000 doon sa taxi driver, motorcycle taxi driver. Is it worth it? Parang hindi, ano? Kasi katulad noon, yung tourism is really affected now. Alam naman natin yung
economy natin is somehow based income, one of the highest income generating natin is yung tourism. Sino or may capital flight, mga negosyante, sinong negosyante naman ang mag-i-invest pag ang public order, safety, wala. Kasi yun ang lumalabas, no? Panay after the fact, after the case na re-resolve. Yes. So it is a call also for the President sa forthcoming SONA niya na bigyan niya ng espasyo yung ano no yung peace and order, mabanggit niya yung pag-itingin nyo, kamay na bakal kasi parang executive order na yun eh. It is a direct instruction, hindi kailangan ng batas. Pag narinig ng PNP yan or different players, that's an order. Oo. So we request that, no? Saka dapat yung isa lang kinakalungkot namin, yung nung di ba nagkaroon siya ng mandatory resignation sa mga cabinet ranks niya katulad si DPWH. Tinanggap pa rin niya. Sabi against nga kami doon kay Secretary Bunoan noon eh. Kasi yun ang unang ahensya na sinasabi namin since nagre-reboot ka na rin it's a presidential order for all cabinet ranks to submit yung courtesy resignation. Tinanggap pa rin niya. So, isa pa si Gibo Chodoro, Secretary Chodoro, may issue sa kanya doon na dual citizenship. May allegiance siya sa another country. I think Malta, no? Yes. So, dapat nire-review niya yung mga yon. So, ngayon, sana mag-reboot ulit siya, kumbaga sa barahe, reshuffle muna niya, especially yung mga non-functioning, non-performing cabinet officials. secretary. No? Yung sa tourism, binanggit na rin namin yun eh. Tila si Frasco ata yun eh. Yung time na yun, talagang down na down yung Tourism. daming namatay sa Boracay, mga turista. Not even a statement from the Department of Tourism. Tapos yung Department of Health, di ba, kailan lang napalitan, samantalang ang daming corruption issues, yung mga ganon. So, in relation sa peace and order, it is a direct attack on our economy. Yes. The moment itong mga leaders natin, they attack the treasury, our national treasury, kabad ng bayan, at tayo the poor of the poorest. Yung talagang sinasabi nga nila, yung mismong laway na nung mahihirap, nilululun na lang nila para maibsan ang gutom at nagbubuntong hininga na lang. Pero hanggang kailan yun? Pag hindi na nila kaya, papatay, kukuha dahil self-preservation sa pamilya nila, walang pambili ng gatas yung anak nila, gamot, magulang nila, hindi nila ma-enroll. Hindi pa naibuntong hininga mangyayari doon. Lalabas yan, papatayan para makakuha sila ng pang basic needs nila, pambayad ng utilities, bigas. Yun ang sinasabi ko. Kaya sa amin, ang plunder is the mother of all crimes. Kasi apektado po tayong lahat, Ma'am Lourdes. Opo. Okay, sir, balikan ko ho itong sa krimen. So, may binanggit ho kayo kanina kung pwede sana mailatag din ito ni Pangulong Marcos sa SONA. And yung kamay na bakal, anong ibig sabihin po ng kamay na bakal? Ang kamay na bakal para sa amin, yung number one, yung certainty of arrest, certainty of case build-up that will lead to conviction. Saka yung kamay na bakal that leads to the highest, no, from the chief NP down sa region presinto na pagtingin niya yung command responsibility. So kamay na bakal na hindi naman yung kamay na bakal na naglaban, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kamay na bakal sa pagpatupad ng area of responsibility mo. Kung kunyari, ikaw ang regional director ng isang region, under mo, mga PD mo, provincial director, dapat isunod yung tamang police operational procedure which is so intact for the past many years na okay naman siya. Kaya lang, ang problema, na out of focus, na out of light, saka yung kamay na bakal sa mga scalawags in uniform, yung mga nai-involve sa kotong, nai-involve sa kidnapping, nai-involve sa lahat ng major drugs, no? Dapat immediate ang dismissal from the service at yung civil cases, filean lang nila para mapakulong nila. Kasi pag nawala ng hanap buhay yan, well-trained, skilled, Yes. engage po yan sa mga major crimes. Syndicate na yan. Dismiss sa police. Oo. Opo. Okay. Sir,
Drugs and kidnapping. Ano po ang inyong data? Okay. Wala kaming actual na data, no? Pero based on media, ang kidnapping ngayon is nasa lowest law nila. Though there was a time, there was a resurgence of kidnapping. Remember the case of Ansud Ke? Yung bata? Ansud Ke, pinatay yon kasama yung driver. Ang na-charge doon si David Tan Liao. Oo. Di ba? Kabisado ko pa pala. Opo. David Tan Liao, yeah. Tapos nasundan, na-resolve, pero wala nga tayong update. Sino ba yung mastermind? Sino ba yung recipient ng ransom money? Kasi dinaan sa junket, walang footprints, dinala sa ibang bansa. So yung isa pa, yung 14-year-old student from Taguig, pinutulan ng daliri, magulo po yun. Yes, Complex. actually. Na-rescue ba? Nagbayad ba ng ransom? Oo. Bull po ang statement nila doon. At in fairness now, maganda ang anti-kidnapping natin ngayon, especially na ang bilis in 4 months prosecuted yung parang 11 reclusive perpetual life imprisonment. Kung naalala nyo, pumunta sa isang bangko, yung isang senior citizen na babae, pinag-withdraw nila, buti yung vigilant yung manager, napindot niya yung alarm, nahuli po doon. Kasi may partial payment. Yon. So far, kahit naman kayo sa media, Opo. kidnapping is almost zero. Very low. Ang Very low, kidnapping ngayon, mababa rin except for yung motorcycle napping, no? Oo. Yung two-wheel drive na pasok din sa Anti-Kidnapping Act yan. Mababa rin except for yung rent tangay, yung mga takbo sa financing, yung mga technical kidnapping, hindi po ito yung traditional sa mangungutang, salo, no? Sinasalo yung utang tapos gagawa ng ibang papel. So yon, ano pa ba? Drugs, sir. Opo. Okay, sige po. Kasi di ba sir, yung drugs, nakikita lang lulutang-lutang sa mga dagat natin? Yes, oo. Yun, yung mga port of entry, seaports, airports, maraming accomplishment huli sa airport. Tapos dahil malakas din ng Philippine Coast Guard now, activated yung mga coastlines natin na piprevent, no? Kaya lately wala na rin talagang nakikita floating. At maganda yung drug campaign, marami rin convictions, saka yung reward money nila yung offer ng PIDEA na nakapanood ko sa social media, talaga sinusunog nila, tonelada, yung reward money, you know, is Sir very Boy, effective. dapat tubang isama na rin sa SONA? Sabi niyo kanina, isama na yung usapin sa peace and order at yung another mandatory resignation ng mga opisyal ni PBBM. And how about the age nung may criminal liability? Dapat na bang pasukan din or mag-comment yung presidente or maisama rin to sa kanyang SONA kung pag-uusapan yung peace and order? Yung batas po kasi yan, it needs revision. Yung Philippine Juvenile Justice System and Welfare Act. Pero ang grupo namin, naglabi na kami dyan, nag-i-start kami maglabi, may position paper kami. It should be 10 years old. Ang criminal responsibility, accountability, na pag 10 years old ka, pasok ka doon sa regular implementation ng justice system. Hindi lang basta rehabilitation, bahay, pag-asa, yung mga ganon. Because yung age of discernment, for us, inaral din namin, ang 10 years old, matalino na ngayon as compared do sa batas na ginawa yan 2006. As we speak now, 20 years ago yan, wala pang mga laptop, wala pang artificial intelligence, different platforms. Ang naging basis po namin dyan, as per study namin, review, kahit kayo mag-google nyo, sa Australia, New Zealand, the most peaceful countries in the world, 10 years old po ang criminal liability dyan. Tapos in other parts ng Amerika, 7 years old nga ho lahat eh. Hindi lahat ng state, 7 to 10. Okay. So sa Japan, I think, 14 years old. And sa India, mas mababa ang criminal liability. No? Kasi po, yung development ng utak, yung physical build, kahit na 10 years old, 12 years old, ang lalaki ng build because of the food and everything. Saka Yes. yung, yung
pagtaas ng really masyadong accessible ang internet, makakonect ka lang sa YouTube, they can search Google how to make bombs. Yung mga minsan na-influence sila ng crime Yes. groups eh. Opo. So yun po ang stand namin. Yes. Tapos ang isa pa namin request sa SONA is yung total ban on online gambling. Total ban katulad ng total ban hindi ng po online Pogo, online gambling. Yes, online gambling. Last time, ko yon. Ang sponsor dyan sa Senate si Senator Gatchalian and Risa Ontiveros, meaning total ban from basketball o bingo o pigo, whatever you call it. No? Dapat makasama nila dyan yung mga portal payments like Paymaya or GCash na sila yung nagpa-facilitate ng betting online. So it is similar to drug addiction that will lead to crimes. Okay. Nakita po niyo yung isang major dahil nalulun nga sa online na yan, especially nung pandemic. Pinasok niya 7-Eleven, nahuli siya, may mga nagpapakabatay. Yung addiction sa sugal is comparable po yan sa drug addiction. Yan ang isang request namin. Total ban on online gambling. Pangalawa po, yung ma-update sa missing sa Bugueros, binanggit po niya yan. Yung accountability yung binanggit na niya yan doon sa huling SONA niya. At ang request pa namin yun, yung isa, yung pagbaksak ng isang tulay sa Isabela. Abangan, Yes. Santa Maria Bridge, na doon sila Secretary Cabral ang nag-retrofit lahat, yung structural integrity, mahina pala, bumaksak. Yun binanggit din po niya yung dalawang request na yon, missing sa Bugueros and Isabela Abangan, Santa Rita Bridge. Ano pa ba ang gusto namin ngayon? Gusto namin po ngayon, ang DACC, yung accountability, yung talagang may certainty of imprisonment, yung may makulong, talagang yung malalaking isda na with finality po na tuloy-tuloy at ibalik po yung yung investigasyon sa flood control issue kasi nawawala na po sa napupunta na sa impeachment yung accountability ng mga nawawala. Okay. Ma'am. Sir Boy, last na lang po, anong score ang ibibigay niyo po kay Pangulong Marcos? 1, lowest, 10, highest, ngayong kanyang ika-5th na SONA? Okay. Nung last time, yan din yung mga interviews ko, yung post-SONA. Ang bibigay kong grade sa kanya doon is 7.5 hanggang 8. Kasi binanggit nga niya yung mahiya naman kayo at magkakaroon ako ng full investigation. Ang sinabi lang namin doon, Mr. President, kailangan namin ng follow-through. Yun naman, ang follow-through, yun sila Bonoan, yung mga ibang cabinet rank na So, ayun, yun yung ina-expect namin na 7.5. Accountability po at yung accountability ng mga corrupt, yung maatake sa kaban ng bayan, dapat ma-solve ito. Saka yung public order, peace and order, bigyan naman niya ng kahit 3 minutes. Para sabihin lang niya, para maging order, executive order, coming from yung narrative niya sa SONA. Sir Boy, excuse linawin ko lang po to, Sir Boy. Ang ibibigay mo ay 7.5 pa rin. Sorry, nga pala. Ngayon, yung last yun, Yes, so, yes. tawagan niyo ako ulit kung ano yung susunod niya na SONA. Okay. After SONA niya, sige. Masyadong too early. Baka may bago siyang pero yun ang binigay namin, 7.5. Mataas po yun. Considering kasi siya nag-umpisa. But lately, parang medyo lumabo rin. Okay. So, tuloy na lang natin chapter 2 yes, sige. After SONA. Sir Boy, salamat sa oras babalikan namin kayo after SONA. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. DZXL. Si Sir Boy Evangelista o Sir Arsenio Boy Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption. So hindi mo na siya nagbigay ng grado kay PBBM para sa SONA. So after na. Pero ang inaasahan nila number 1,
May bago doon, no? Total ban ng online gambling. Number 2, baka pwedeng magbigay ng space si Pangulong Marcos para sa peace and order. Mabanggit niya. Number 3, ma-update tayo sa missing sa Bongeros. Number 4, yung usapin sa flood control. No, at dapat meron talagang nakakulong na, hindi yung pansamantalang mga nakakulong lang daw, di ba? Oh, at number 5, sabi ni Sir Boy, kinakatigan nila ang sinasabi ho ng Philippine National Police na mas mababa ang krimen ngayon kumpara noong mga nagdaang period or mga nagdaang panahon. Mga kasama sa ating pagbabalik naman, may mga kausap po tayo sa panig naman po ng pro Duterte, no, sa usapin po ng impeachment trial. Isang lawyer at kunan po natin ang reaction sa mga nangyari kahapon sa Day 7 na pinayagan po ng impeachment court ang pagsasabpina sa ilang financial records, AMLAC, Bank, ITR, ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio, yung kanyang may bahay, yung kanyang asawa. Sa 21 out of 19, no? 21, 19, 20, so may tatlo, 19, 20, 21. So may 19, no, sa 21 companies na konektado si VP Sara, 19 ang pinayagang mabuksan din, ano, at maisabpina yung mga finances na mga ito. Anyway mga kasama, tawagan natin mamaya kung anong reaksyon naman ng kampo hudyaan ni Vice President Sara Duterte. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.